Magandang araw po ng Miyerkules mga kaibigan, mga kababayan. No? Medyo makulimlim po at maulan po ang araw natin ngayon ng Miyerkules. September 18 na po, 2024. Narito na po ang pagkatala po natin sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, kung hindi pa po kayo nakalike at nakasubscribe, pasubscribe naman na po, no? At pahit po ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa ating mga latest and weather update po. So mga kaibigan, kahapon nga po ay tuluyan na nga po nakapasok ng Philippine Area of Responsibility dito po sa may bandang northeastern portion po ng PAR. Ito nga pong tropical storm na may international name po na Pulasan at pinangalanan po itong Helen ng Pag-asa dito po sa ating bansang Pilipinas, no? Ito po ay nasa loob na ng ating bansa pero inaasahan po na ito ay tatama sa bansa, no, at posibleng lumabas din sa PAR bukas po ng gabi or Huwebes po ng umaga. So wag po kayong mag-alala mga kaibigan, ito ilalabas din ng ating bansa. Parang bibisita lang ito si Bagyong Helen at patuloy naman po nga magdadala pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa, lalo na po sa may bandang kanlurang bahagi ng Luzon. Ang habagat po na pinapalakas po nitong si Tropical Depression Hener at ito naman pong si Bagyong Helen po, no, sa mga susunod na araw. So kung makalabas man si Bagyong Helen, may hanging habagat pa rin tayo na magpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Tignan natin mga kaibigan, itong si Tropical Depression Hener na nasa labas na po ng ating bansa. Ito po patuloy pa rin kumikilos pa westward po over the Philippine Sea. At meron po siyang lokasyon ngayon na 235 kilometers northwest of Baguio City po mga kaibigan. Medyo mahina na po ang hangin niya, nasa 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso po, no, na 70 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po ang pagkilos sa bilis naman po na 20 kilometers per hour. Inaasahan mga kaibigan, ngayong araw po ng Miyerkules sa ilang bahagi or malaking bahagi po ng Metro Manila sa may bandang Luzon ay makakaranas pa rin po ng moderate to heavy intense rain po, no, at posible pong itaas or magkaroon po tayo ng rainfall advisory, especially po sa may bandang Northern Luzon. Light to moderate po, anumang oras po ang posibleng maasahan na pag-uulan dito po sa ilang portion po ng La Union, sa Quirino, Southern Aurora, Isabela, kasama na rin po ang portion po ng Nueva Vizcaya, Ifugao, sa may Benguet, sa may Pangasinan, at ito ay posible pong tumagal 2 hanggang 3 oras ngayong araw po ng Miyerkules. Posible din pong mas mapaaga yan or posibleng mamayang hapon, ngayong tanghali. So bantayan po natin mga kaibigan dahil po yan sa banta po ng hanging habagat, no, or southwest monsoon na patuloy pa rin pong pinapalakas nito pong dalawang bagyo mga kaibigan. So kung titignan po ninyo, light to moderate din ng posibleng maranasan na pag-uulan sa ilang bahagi po ng Aurora, sa may Isabela, no, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi po ng ating bansa dito po sa may bandang Kabatuan, Luna, dito po sa may bandang Aurora, Burgos, Ilagan City, no, at ilang bahagi po mga kaibigan ng Cordon. So maging mapagmatsyag po tayo at tignan natin yung update sa lagay ng panahon para kung kayo lalabas, no, sa hapon at sa gabi ay hindi kayo matatamaan ng pag-uulan. Yung mga bugso-bugso at bigla ang pag-ulan, malalakas po yun mga kaibigan. So mas maganda nakamonitor po tayo mga kaibigan. So ngayon po, ngayong araw po ng Miyerkules, September 18, nagkaroon din po ng class suspension, no, sa ilang bahagi po ng ating bansa. So tignan natin mga kaibigan, no, ito po i-update ko po kayo. Maaga po tayong gumawa ng update para yung mga papasok mayroon po tayong gabay, no. Tignan niyo po mabuti dito po sa Ilocos region mga kaibigan, sa may Pangasinan, Manaog, all levels po, public at private po, wala pong pasok. Dito naman sa Mangandan, all levels din po, public and private. Sa may Rosales, all levels din po mga kaibigan, public and private, wala pong pasok. Dito naman po sa may Black Island region, no, kasama po yan yung Negros Occidental. Sa may Bago City,
Binalbagan sa may Kawayan, no, face-to-face class po dyan, no, sa mga lugar po na yan. So kung kayo ay nalilito, makipag-ugnayan tayo si LGU para po sa karagdagan pong impormasyon. Dito naman po sa ilang bahagi po ng Dona Salvador, Benedicto, face-to-face po ang klase dyan mga kaibigan. Sa Isabela, Moises Padilla at ilang bahagi po ng Pontevedra, Silay City, Victoria City, all levels po yan, public at private po. Wala pong pasok mga kaibigan ngayong araw po ng Miyerkules dahil na rin po sa banta ng hanging habagat at ng dalawang bagyong ating binabantayan. Sa may bandang Western Visayas mga kaibigan, no, dito po sa may Antique, lugar po ng Antique mga kaibigan, face-to-face classes po, all levels po, public at private po, no. Narito po ang mga listahan na kung saan po makikita nyo ay marami pong nasasakop mga kaibigan, no. Hindi naman itinaas yung signal number 1 dyan mga kaibigan, no, dahil po yan sa patuloy po, no, o the heavy rainfall, no. Ganyan naman mga kaibigan, kapag meron po tayong heavy rainfall alert, wala pong pasok sa mga lugar na tinatamaan po ng area na yon. So mga kaibigan, patuloy tayong maging mapagmatsyag, no, dahil nga po itong bagyong Pulasan ay inaasahan natin nagbibigay po o magbibigay ng pag-uulan sa malalawak po o malaking bahagi po ng North Luzon mga kaibigan. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin pong makakaranas ng monsoon rains, no, o yung pabugso-bugso pong pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa hapon po at sa gabi dahil pa rin po yan sa hanging habagat po na na-enhance po, no, ito nga pong si Bagyong Hiner at ni Bagyong Helen po mga kaibigan. Inaasahan din sa may Visayas area at sa ilang bahagi po ng ating bansa na aking hindi nabanggit, apektado rin po ng localized thunderstorm. So mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng tips dahil nga po rainy season ngayon at bagyo season na rin, no, yung mga paghahanda na dapat po natin gawin para maging alerto tayo at hindi tayo basta-basta nahihirapan pag may bagyo kasi bare months po, no, hanggang December minsan sunod-sunod po ang mga bagyo. May mga tips ko po, no, manatili po tayong informed sa lagay ng ating balita, no, kung ano yung dapat kung ano yung mga latest update, no, para alam po natin. Pangalawa po, secure natin ang mga ari-arian, ating mga kagamitan. Kung sakali man pong bumaha, no, ay nakaayos po ng maayos yung mga gamit natin. Mag-imbak po ng pagkain ng supply, no. Huwag tayong basta-basta na lang kung walang bagyo, kung malakas ang ulan. Doon po, wag na nating hintayin bumaha pa. Mag-imbak na tayo ng pagkain pag meron tayong na monitor o nalaman sa update na may bagyo po. Lumikas man tayo, no, kung kinakailangan, lalo na yung mga bandang ilog yung bahay, no, yung mga lalapit po sa mga tubig, no, yung mga dagat, yung malapit po dyan. Tignan nyo pong mabuti yung mga malalapit sa mga dam, yung mga nakatira po dyan. Check nyo mabuti mga kaibigan at kung kinakailangan mag-evacuate, kung magkaroon ng pagbabaha, makipag-ugnayan po sa LGU. Kaya din magkaroon din po tayo ng communication plan, yung plano na dapat gawin at mahalaga manatili po sa bahay, no, para po hindi tayo na peperwisyo ng mga malalakas po na pag-ulan. So mga kaibigan, yan lamang po ang update sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko kayong i-update in place, no, yung pakiusap po sa inyo, yun na lamang ang tulong nyo sa atin, no, sa pagising po natin ng maaga mga kaibigan. Like and subscribe po at pahit po ng notification bell. Maraming salamat po.